Aray ko po, tama na, mahina kong daing habang nararamdaman ko ang hapdi ng asin sa aking mga tuhod. Paulit-ulit akong pinaluhod doon ni Charot, habang nakatitig sa akin na para bang isa akong hayop na kailangang turuan ng leksyon. Sa bawat galos, sa bawat sugat na dumaragdag sa aking katawan, lalo kong nararamdaman na hindi ako bahagi ng pamilyang ito, bagkus, isa lamang akong gamit na kayang apak-apakan kung kailan nila gustuhin. Bata pa lang ako noon, pero alam ko na agad kung anong pakiramdam ang maabandona. Si Mama, ang ina kong inaasam na yakapin ako gabi-gabi, ay nasa malayong lugar, nagtatrabaho sa Maynila para sa kinabukasan ko raw. Pero sa bawat perang ipinapadala niya, wala akong natatanggap. Ni isang laruan o bagong damit, ni minsang hapunan na masarap, lahat ay nauubos sa bisyo ni Charot at ng kanyang asawa. Ang sabi nila, masama raw magsumbong. Pero paano kung ang sumbong ay paghingi ng saklolo? Paano kung iyon lang ang paraan para mabuhay? Subalit sa tuwing susubukan kong magsumbong kay Mama tuwing siya'y tumatawag, lagi siyang abala. Anak, mamaya na. May trabaho pa ako. O di kaya'y, sandali lang anak, tinatawag ako ng amo ko. Hanggang sa dumating ang puntong nasanay na akong hindi makinig ang taong inaasahan kong magiging kakampi ko. Isang gabi, habang pinipilit kong alisin ang asin sa sugatang tuhod ko gamit ang tubig sa lumang palanggana, napatingin ako sa salamin. Payat na ako. May pasa sa pisngi, may hiwa sa labi, at may sugat sa noo. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Para akong hindi bata. Para akong sundalong galing sa giyera, pero walang armas, walang kakampi, at lalong walang lakas. Hanggang kailan, tanong ko sa salamin, ang boses ko'y pabulong pero puno ng hinanakit. Hanggang kailan ako magtitiis? Kinabukasan, habang nakaupo ako sa sulok ng kwarto, narinig kong tinawag ako ni Tia. Tasha! Halika nga rito! Para akong kuting na nanginginig habang bumababa ng hagdan. Sa kamay niya ay may hawak siyang sinturon na may bakal sa dulo, ang paborito niyang paraan ng pagpaparusa kapag matigas ang ulo ko raw. Pero ang totoo, kahit hindi ko siya suwayin, kahit anong gawin ko, palaging may mali. Palaging may dahilan para saktan ako. Hindi ko alam kung bakit ganito ang mundo ko. Sa edad na 10 taon, alam ko na kung paanong manahimik habang umiiyak. Alam ko na ang mga bahagi ng katawan na hindi dapat ipakita kapag may pasa, at alam ko na rin kung paano ngumiti kahit masakit. Pero ang hindi ko alam ay kung bakit hindi alam ni Mama. Tuwing may bisita si Tia, ipinagbabawal niyang lumabas ako ng kwarto. Kung kailangan, kinukulong niya ako. At kapag sinubukan kong lumabas, sinasaktan niya ako sa leg, sapat para mawalan ako ng malay. Isang beses, nagising na lang ako sa loob ng bowl. Madilim. Mabaho. Amoy naptalina. Hindi ako makasigaw dahil may busal sa bibig ko, hindi ako makakilos dahil nakatali ang kamay at paa ko. Akala ko mamamatay na ako noon. At kahit bata ako, natutunan kong manahimik. Natutunan kong hindi lahat ng luha ay kailangang may kasamang sigaw. Minsan, ang pinakamalakas na iyak ay yung walang tunog, tulad ng gabi-gabi kong pagluha habang yakap-yakap ang luma kong unan. Ang mas masakit. Kapag umuwi si Mama, hindi siya nagtatanong. Hindi niya pinapansin ang mga pasa ko, ang pangangayayat ko. Ang dahilan daw ay nabubuli lang ako sa paaralan. Tanggap niya ang paliwanag ni Tia nang walang kahit anong pagdududa. Parang bulag si Mama. At hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid, o dahil hindi talaga niya ako mahal. Sa panahong iyon, unti-unti nang nawawala ang pag-asa ko.
Unti-unti na rin akong nawawalan ng pagmamahal sa sarili ko. Hindi ko na alam kung mahal pa ako ni Mama. O kung minahal niya ba talaga ako kahit kailan. Isang gabi, habang umiiyak ako sa ilalim ng kumot, dumaan sa isip ko ang isang tanong na nagmarka sa puso ko, paano kung umalis ako? Paano kung hanapin ko ang mundong hindi ako binubugbog, hindi ako sinusumpa, hindi ako kinakalimutan? Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa tanong na yon. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang init sa dibdib, galit at tapang na pinagsama. Kinabukasan, habang abala si Tia sa pagsusugal, kinuha ko ang ilang gamit kong natira, isang lumang bag, isang kwaderno, isang lumang larawan ni Mama, at konting barya na nakita ko sa ilalim ng kama. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako natakot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, hindi na ako babalik. Mainit ang araw, at ang balat ko'y nangingitim na sa pawis at alikabok habang naglalakad paakyat sa terminal. Walang direksyon ang mga hakbang ko, pero may tiyak akong layunin, makalayo. Wala akong dalang pagkain, ni sapat na pera, pero may baon akong panalangin na sana'y may isang taong makakita sa akin, magtanong kung ayos lang ako, at mag-alok ng tulong. Wala. Wala kahit isa. Ang mga tao, dumaraan lang. Yung iba, tinitigan ako, pero walang lumapit. Para bang nasanay na rin silang may batang pag-alagala na parang hindi bahagi ng mundong kinabibilangan nila. Hanggang sa naramdaman ko ang kirot sa ulo ko, tila may isang matigas na bagay na tumama, sabay kadiliman. Pagdilat ko ng mga mata, nasa loob na ako ng maliit na silid. Kilala ko ang amoy nito, ang lumang kobre kama, ang amoy ng haplas at alikabok, nasa bahay pala kami ulit. Bumalik ako sa impyernong tinakbuhan ko. Napapikit ako sa kirot ng realidad. Nahuli ako. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Mama. Pagpasok niya sa bahay, niyakap ko siya agad, pero may kaba sa puso ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo, o kung tatahimik na lang ulit ako gaya ng dati. Pero may mga bagay talagang hindi mo na kayang itago, tulad ng mga pasa sa braso ko, bakas ng sinturon sa likod ko, at galos sa tuhod na galing sa pagkaluhod sa asin. Mama. Bulong ko habang pilit pinipigil ang luha. Pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti siya. Naman, anak. Pero sandali lang ha. Tatawag lang ako sa amo ko. May padala raw siyang karne. At doon ko ulit naramdaman ang bigat. Yung pakiramdam na kahit gaano kalakas ang sigaw ng puso mo, hindi siya maririnig ng taong inaasahan mong lumingon. Nang bumalik siya, tinanong niya, anak, bakit ka ganyan? Ang payat mo. Saan galing ang mga pasa mo? Natigilan ako. Narito na ang pagkakataon. Saglit akong napapikit. Sa wakas, maririnig na niya ako. Masitya. Sinaktan niya ako. Hindi lang minsan, palagi. Hindi siya agad nagsalita. Ang tingin niya sa akin ay tila nag-aalinlangan. Anak, binubuli ka lang siguro sa school. Alam mo naman si Ate Rot mo, inaalagaan ka niyan. Sa kanya ko ipinagkatiwala ang buhay mo. Pero ma, hindi mo alam anak, pagod ako. Kakauwi ko lang. Huwag mo na akong dagdagan ng iniisip. At doon, nabasag ang huling butil ng tiwala ko sa kanya. Pumunta siya sa kusina, iniwan akong nakatayo, umiiyak, at yakap ang sarili ko. Walang ni isang tanong. Walang halik. Walang yakap. Para bang sinabi niyang hindi kita pinaniniwalaan. Kinagabihan, sa maliit naming hapagkainan, kasabay ng pagtikim niya ng adobong niluto ni Tia,
iniba niya ang paksa. Alam mo ba, anak, kailangan ko pa ring magtrabaho. Malaki ang utang ni Charot. Kung hindi ko babayaran, makukulong siya. Tumigil ako sa pagsubo. Hindi ko na kayang itikom ang bibig ko. Anong ibig mong sabihin, ma? Nagtrabaho ka para bayaran ang utang ng taong nanakit sa akin. Anak, kapatid ko siya, ako anak mo, sigaw ng puso ko, pero boses ko'y pabulong lang. Hindi ako ang may utang, pero ako ang binugbog. Ako ang pinabayaan. Ako ang ginutom. Ako ang ipinagpalit mo. Napayo ko siya. Pero wala pa ring pag-amin. Walang kahit anong senyales na nauunawaan niya ang sakit ko. Kinabukasan, habang pinipilit kong tahimik na tiklupin ang damit ko sa bag, narinig ko siyang lumapit. Tasya anak. Saan ka pupunta? Hindi ako sumagot. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko agad napansin. Pero ngayon nandito na ako. Ayusin natin to Tumitig ako sa kanya. Ang daming gustong sabihin ng bibig ko pero ang lalamunan ko'y punong-puno ng bara. Ang tanging nasabi ko lang, ma, sana noon pa. Tumingin siya sa akin, may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero huli na. Hindi iyon sapat para burahin ang lahat ng sugat, hindi lang sa balat, kundi sa puso ko. Habang lumalakad ako palabas ng bahay, tanaw ko sa likod ko si Charot na nakatayo lang sa pintuan, nanonood. Hindi siya nagsalita. Walang paghingi ng tawad. Wala rin siyang pakialam. Parang alam niyang kahit umalis ako, mananatili pa rin siyang malapit kay Mama. Dahil sa mata ni Mama, siya pa rin ang kapatid at ako pa rin ang bata. Sa tricycle na sinakyan ko, muling bumalik ang damdaming alam kong hindi ko pa handang harapin. Gusto kong umiyak pero may ibang pasahero. Kaya tumingala ako, pinigilan ang luha, at isinandal ang ulo ko sa malamig na bintana. Habang papalayo kami sa bahay, dahan-dahan kong nilabas ang kwinta sa aking bulsa, ang tanging alaala ni Mama noong mahal niya pa ako. Binuksan ko ito at tinitigan ang litrato naming magkasama. Mama, sa susunod na yakap mo, sana totoo na. Walang kahit sinong tao ang makakaramdam ng tunay na takot maliban sa isang batang tumatakbo palayo, habang pinipigilan ang luha, bit-bit ang sugat ng kahapon. Ang ingay ng makina ng tricycle ang nagsilbing kumpas sa mga tibok ng puso kong hindi mapakali. Habang lumalayo kami sa dati kong tahanan, para bang unti-unting nabubura ang lason sa baga ko, pero sa puso ko, ang bigat ay nananatili. Pagbaba ko sa terminal, malamig ang hangin. Maraming tao. Maingay. Pero ako, parang multo lang na gumagala sa gitna ng abalang mundo. Wala akong kilala, wala ring direksyon. Basta ang alam ko, kailangang makaalis. Kailangang makahanap ng bagong simula. Tumingin ako sa paligid. May napansin akong lumang waiting shed. Doon ako umupo. Nilabas ko ang maliit kong kwaderno at nilagyan ng 3 salitang pilit kong pinaniniwalaan, malaya na ako. Pero sa totoo lang, hindi pa. Kasi kahit nakalayo ako, dala ko pa rin ang takot. Maya-maya pa, may lumapit sa aking lalaki. Hindi ko siya kilala, pero mukha siyang may edad na. Nakakap, nakasombrerong maalikabok, at may dalang bag na hindi ko alam kung may laman o wala. Iha, anong ginagawa mo dito? Mag-isa ka lang? Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot. Pero dahil sa kaba, tumango lang ako at mumiti ng pilit. May hinihintay ka ba? Tanong niya ulit. Hindi pa rin ako sumagot. Gusto ko lang siyang umalis. Ayokong may lalapit. Ayokong may magtanong.
Ayokong may sumubok ulit na alamin kung nasaan ang sugat ko, baka kasi tulad din siya ng iba, na akala'y mabait sa simula, pero hahatak sa bangungot sa huli. Bigla siyang tumayo. Sige, mag-ingat ka dito. Delikado ang mundo para sa mga batang kagaya mo. Sa pagtalikod niya, ramdam kong tila may multong dumaan. Nanindig ang balahibo ko, at sa isang iglap, may kamay na dumapo sa balikat ko. Paglingon ko, hindi na siya ang kaharap ko. Isang babaeng nakaputing blusa, maputla ang mukha, at nanlilisik ang mga mata. Tasya, tanong niya, pero ang boses niya ay tila pamilyar at kasabay noon, biglang dumilim ang paligid. Bumagsak ang bag ko sa sahig. Ang huling narinig ko ay isang mahinang, "Huwag kang matakot," bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Pagdilat ng mga mata ko, nasa loob ako ng isang madilim na kahon. Maliit, makitid, at amoy lumang kahoy at naptalina. Nakagapos ang aking kamay. May busal ang bibig ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Binalikan ako ng alaala, katulad ito ng bowl na kinukulong ako noon ni Tia. Pero mas masikip. Mas madilim. Mas mabaho. Mas nakakabaliw. Gusto kong sumigaw, pero ang sigaw ko'y nalunod sa sariling takot. Ang dibdib ko'y parang sasabog. Umiiyak ako, pero walang makakarinig. Walang magliligtas. Para akong ibong isinilid sa kulungan, tinanggalan ng pakpak, at hinayaang dahan-dahang mamatay. Ilang minuto, ilang oras, o marahil ilang araw ang lumipas, hindi ko alam. Wala akong batayan ng oras sa loob ng dilim. Hanggang sa bigla kong naramdaman ang paggalaw ng sahig sa ilalim ko. Umusog-umusad gumagalaw ang hinihigaan ko. Ramdam ko ang pag-uga, parang hinahatak ng kung anong hayop. Unti-unti kong napansin ang mga yabag, malalakas, mabagal, mabibigat. Kabayo ba to? Tanong ko sa sarili ko. Hindi. Mas malalim. Mas malaki. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa butas ng kahon. Dahan-dahan akong sumilip at sa gilid ng liwanag, nakita ko ang langit. Asul, payapa, pero ang paligid ay puro kabundukan. Luntian. Taimtim. Ngunit sa gitna nito ako, isang bihag sa kahon. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, bigla kong narinig ang isang tinig. Mababa. Parang nananambitan. Matulog ka muna, malayo pa ang pupuntahan natin. Sinundan iyon ng isang himig, isang oyay na walang liriko. Nakakatakot. Parang panaginip na hindi mo alam kung bangungot o kanta ng multo. Nang subukan kong lumingon, nakita ko siya. Ang lalaki, nakasombrero, mahaba ang buhok, may hawak na lubid ng kalabaw. Siya ang naghahatak sa hinihigaan ko. Ang kahon na ito'y isang karitong kawayan na hinila ng kalabaw. At ako ang laman nito. Doon ako kinilabutan. Hindi ito ordinaryong tao. Hindi rin ito ordinaryong lugar. Muli akong nagsimulang pumalad. Sinipa ko ang gilid ng kahon, kinagat ang busal, pinilit kong igalaw ang tali. Pero sa bawat galaw ko, lalo lang lumakas ang takot. Bigla, isang putok ang narinig. Isa, dalawa, tatlo. Napahinto ang kariton. Naramdaman ko ang biglang pag-angat at pag-ikot ng kahon. Sumigaw ang kalabaw. Sabay dulas sa matarik na bangin. Bumaliktad ang kariton. Gumulong. Tumama ang katawan ko sa mga kahoy, sa bato, sa damo. Isang malakas na hampas sa ulo ang huli kong naalala. Pagkagising ko, wala na ang dilim. Wala na rin ang tali. Nasa loob ako ng isang bahay na gawa sa kahoy. Malamig ang pakiramdam.
May taong naglalagay ng tuwalya sa noo ko. Miss, magigising ka na ba? Ang taas ng lagnat mo. Kailangan mong kumain para makainom ng gamot. Sino siya? Ruben, sabi niya. Ako si Ruben. Ako ang nagligtas sa'yo. Pasensya na kung natagalan kami, sa wakas, may taong kumalinga. Pero ako, hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko na maalala ang pangalan ko. Hindi ko na maalala kung saan ako galing. Hindi ko na maalala kung sino ang mga dapat kong tawagan ng imama o tiya. Isa na lang ang malinaw sa akin. Hindi ito ordinaryong lugar. At hindi ito isang ordinaryong kwento. Muli kong idinilat ang mga mata. Malabo pa ang paningin ko, parang may manipis na ulap sa pagitan ng aking isipan at ng realidad. Ang unang bumungad sa akin ay ang kisam, kahoy, may mga hibla ng kogon, at tila amoy araw ang paligid. Tahimik, pero hindi ito ang katahimikan ng syudad. Ito ay katahimikan ng kalikasan ng kabundukan. Miss, mahina ang boses ng lalaking nasa tabi ko. Kailangan mong uminom ng gamot, siya ulit. Yung lalaking nagpakilalang Ruben. May hawak siyang baso ng tubig at isang basong maliit na may kulay dilaw na likido. Amoy luya. Lasang luya rin. Wala akong lakas para magtanong. Basta't inabot niya sa akin, at kusa ko na lang ininom. Hindi ko pa rin alam kung sino ako. Ni pangalan ko, wala akong maalala. Wala akong maibigay. Tanging ang kwinta sa aking lieg ang naiwang tanda na ako ay may pinanggalingan, pero kahit iyon, hindi ko na rin maalala kung bakit napakahalaga nito sa akin. Ruben, mahina kong bulong. Saan ba ako? Nasa lugar ka namin, sagot niya. Isang maliit na baryo. Ligtas ka dito. Lumipas ang 3 araw. Halos hindi ako bumabangon sa higaan. Mataas pa rin ang lagnat ko. Tuloy-tuloy lang ang pag-alaga ni Ruben, inaalalayan niya akong maupo, pinapalitan ang bimpo sa noo ko, at pinapainom ng mga pinakuluang dahon. Sabi niya, lolo raw niya ang nagturo ng mga halamang gamot. Isa raw itong albularyo. At totoo nga. Bawat dalaw niya may kumpiyansa. Bawat dampi ng kanyang kamay sa noo ko, may ginhawang hatid. Ni minsan, hindi siya nagtangkang tanungin ako kung bakit ako naroon. Hindi niya ako pinilit. Hindi siya tulad ng iba. Sa bawat pagdilat ko, siya ang unang mukha kong nakikita. At sa gitna ng sakit at pagkalito, may kung anong kapayapaan akong nararamdaman sa piling niya. Pwede ka nang bumangon, sabi niya sa 3 araw. Kaunti na lang ang lagnat mo. Dahan-dahan akong umupo. Kumapit ako sa braso niya, mahigpit. Hindi ko alam kung dahil nahihilo ako o dahil ayokong bumitaw. Tinulungan niya akong maupo sa isang bangkito na gawa sa kawayan. Sa gilid nito, may isang maliit na salamin. Tinapat niya ito sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, sabi niya. At doon ko lang muling nasilayan ang aking mukha. Putla ng balat ko. May tali pa ako sa ulo. Sa braso ko, may mga bakas ng pasa at sugat na naghihilom. Sa likod ko, pakiramdam ko'y may mabibigat na peklat din, marami kang sugat, mahina niyang banggit habang inaayos ang buhok ko. Luma na ang karamihan. Parang dati ka nang sinaktan. Hindi ako umimik. Hindi dahil ayaw kong magsalita, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot. Wala ka pa ring maalala, tanong niya makalipas ang ilang minuto. Umiling ako. Wala. Kahit pangalan. Napabuntong hininga siya. Tutal maputi ka at maganda, gusto mong tawagin kitang Tisay.
Pansamantala lang. Habang hinihintay mong bumalik ang alaala mo. Napangiti ako ng bahagya sa unang pagkakataon. Tisay si Je. Maganda. Bagay sa'yo. Kinabukasan, sinundo kami ng matanda ang lolo ni Ruben. Si Lolo Yel. Mabait, maaliwalas ang mukha, at may mga matang tila maraming alam. Inabutan niya ako ng isang maliit na kwintas. May maliit itong bote na may lamang langis. Isuot mo ito, sabi niya. Para sa proteksyon. Ingat ka sa amoy ng langis na yan, ha, dagdag niya. Kapag bigla itong uminit at kumulo, ibig sabihin, may masamang nilalang sa paligid. Mga aswang. Napakunot ang noo ko. Akala ko, biro lang iyon. Pero sa tono ng boses niya, seryoso siya. At sa baryong ito, tila ang mga kwentong pamahiin ay hindi lang kwento, ito ay babala. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa isang banig, pinakikiramdaman ko ang paligid. Sa unang gabi ng aking paggaling, doon ko unang napansin ang kakaibang kilos ng mga tao. May mga tinik na kawayan sa paligid ng bahay. May mga bawang na nakasabit sa bintana. May mga patibong sa damuhan. Tinanong ko si Ruben. Para saan to? Pangontra sa aswang, sagot niya. Delikado dito. Lalo na sa mga kagaya mo, katulad ko. Vernon. Babaeng may sugat. Pinupuntirya kayo ng mga kagaya nila. May isang aswang na nangunguha ng 9 na babae para sa isang alay. Ikaw ang ika-9. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, tumawa, o maniwala. Pero habang nakatitig ako sa kwintas na suot ko, dahan-dahan itong umiinit. At doon ko napagtanto. Hindi biro ang kinatatayuan ko. At ang mundong pinasok ko ay higit pa sa bangungot na tinakbuhan ko. Mula sa sandaling dumikit sa dibdib ko ang maliit na kwintas na may lamang langis, nagsimulang magbago ang pananaw ko sa baryong iyon. Ang tingin ko dati ay simpleng kabukiran lang, ngunit ngayon, bawat kubo, bawat halaman, bawat sulok ay tila may itinatagong hiwaga. Hindi ito ordinaryong lugar. At ako ang dayuhang aksidenteng iniluwal ng kabubatang gustong kumain ng buhay. Bawal lumabas pagdilim, paalala ni Ruben habang inihahanda ang maliit naming hapunan. Hindi dahil sa hayop o tulisan, kundi sa mga bagay na hindi mo kayang unawain. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi niya. Hinahaplos ko ang bagong kasuotan kong malinis at presko, pinahiram ni Ruben mula sa pinsan niya. Habang siya naman ay abala sa paghahain, napansin kong sa bawat galaw niya, may inat, may disiplina. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala ko noon na bastos ang kilos at mapanakit ang bibig. Si Ruben ay mapagmasid, tahimik, at laging may nakahandang tulong. Ruben, tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Bakit? Seryoso ka ba talaga sa sinabi mong may aswang dito? Tumango siya. Kung hindi kita nakuha mula sa kariton ng aswang, baka ngayon wala ka na. Napalunok ako. Muling sumagi sa isip ko ang matandang lalaking humila sa kariton, ang amoy ng naptalina, at ang bigat ng busal sa aking bibig. Lahat ng iyon hindi pa naginip. Nangyari. At sa bawat hakbang ko palapit sa katotohanan, lalo kong nauunawaan kung gaano kahalaga ang buhay ko sa kanila at sa kanya. Kinagabihan, sumama ako kay Lolo Yael at Ruben sa pag-ikot sa baryo. Gamit ang gasera, tinahak namin ang mga kalsadang gawa sa lupa. May mga batang natutulog na sa banig. May mga inang naghahanda ng bawang at asin sa bintana ng kanilang mga kubo.
Ang buong baryo ay parang isang kuta na naghahanda sa digmaan. Pero ang kalaban, hindi tao, hindi rin hayop, kundi mga nilalang na sa paniniwala ng marami ay kathang-isip lang. Aswang, bulong ni Lolo Yael, ay hindi lang kumakain ng laman ng tao. Ang iba sa kanila naghahanap ng kapangyarihan. Lalo na yung si Ager. Si Ager, tanong ko. Tumango si Ruben. Siya yung kumuha sa'yo. Isa siyang uwak-uwak. May mga alagang itim na ibon. Nakikipagkasundo sa demonyo para tumagal ang buhay. At ikaw ang ikasyam. Muling umigting ang kaba sa dibdib ko. Ano bang ibig sabihin ng iikasyam? Para maging ganap ang ritual ni Ager, paliwanag ni Lolo Yael, kailangan niyang mag-alay ng 9 na birheng babae, at ikaw ang huling kulang. Kapag nagtagumpay siya, wala nang makapipigil sa kanya. Kayang-kaya niyang lumusob sa syudad at magtago sa anyo ng tao. Wala nang ligtas. Napalunok ako. Bakit ako? Hindi ko maalam kung sino ako dahil sa dugo mo, sagot ni Ruben. May kakaiba sa'yo. At iyon ang alam ni Ager, kahit ikaw mismo, hindi mo pa alam. Pagsapit ng hating gabi, sa unang pagkakataon, nakita ko kung paano naghahanda ang baryo tuwing sasapit ang dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsabit sila ng mga dahon ng asintabo, bawang, at basang kawayan sa bawat bintana. Sa mga likod bahay naman, naglalagay sila ng mga patibong, mga kawayan na may matutulis na dulo, nakatutok pataas, para kung may sinumang nilalang na subukang pumasok, hindi ito makakaalis ng walang sugat. Napansin ko rin ang mga lolo't lola sa baryo, kahit may edad na, matatalim pa rin ang kanilang paningin. Para silang mga tagabantay ng sinaunang lihim. Pagsapit ng madaling araw, muling bumalik ang katahimikan. Ang buong nayon ay tila lumulunok ng hininga, nagpapasalamat na muling nalampasan ang isa na namang gabi. Nang umagang iyon, habang nagkakape kami sa ilalim ng punong mangga, biglang nagtanong si Ruben. May nararamdaman ka ba sa kwintas mo? Napatingin ako rito. Hindi ito mainit. Hindi kumukulo ang langis. Wala, sagot ko. Mabuti. Ibig sabihin walang panganib ngayon. Ngunit kahit wala akong alaala, may parte sa puso ko na nagsasabing hindi ako dapat magtiwala agad. May bahagi ng katahimikan ng lugar na ito na tila may tinatago. Hindi sa mga tao kundi sa sarili kong katawan. Sa mga peklat sa likod ko. Sa mga pilat sa tuhod. Sa mga pasa na kahit gumaling na may bakas pa rin sa balat. Ano ba talaga ang nakaraan ko? Sino ba ako bago ako nadukot? At bakit parang kahit naligtas ako dito, hindi pa rin buo ang sarili ko? Nang tanungin ako ni Ruben kung gusto ko pa bang alalahanin ang nakaraan ko, napatingin lang ako sa langit. Hindi ko alam, sagot ko. May parte sa akin na gustong maalala ang lahat. Pero may bahagi rin na natatakot. Kasi baka masakit. Masakit man ang nakaraan, mas mabuting alam mo kaysa sa maging bulag sa totoo, sagot niya. Mas maganda pa rin kilalanin mo ang sarili mo, kahit gaano pa kapait ang alaala. Tumango ako. At sa loob ng munting katahimikan, isang bagong desisyon ang nabuo sa puso ko. Hindi lang ako basta ligaw na kaluluwa. May dahilan kung bakit ako nandito. At oras na para hanapin ko ang sarili ko sa gitna ng liwanag o sa ilalim ng dilim. Sa unang pagkakataon mula nang magising ako sa baryo, naranasan kong maligo ng walang takot. Si Ruben mismo ang naghanda ng tubig, pinakulo ang dahon ng sambong na hinaluan ng malamig na tubig at isinalin sa isang palanggana.
Sabi niya, ito raw ang mabisang panlunas sa natitirang init ng katawan. Habang nililinis ko ang aking sarili, naramdaman kong parang nilalabanan ng katawan ko ang isang panibagong simula. Pakiabot niya yung tuwalya, bulong ko kay Ruben mula sa pintuan. Hindi siya lumapit. Bagkus, inabot niya ito habang nakapikit. Respeto, biro niya. Hindi ko tinitingnan. Umiti ako. Isa siyang lalaki pero para siyang mas marunong mag-ingat kaysa sa ibang babaeng kilala ko noon. Kaya habang sinusuot ko ang bagong damit na binili niya sa bayan, isang simpleng damit na kulay puti, pakiramdam ko'y unti-unting nabubuo muli ang sarili kong pagkatao. Pero kahit bago ang damit, hindi pa rin nawawala ang bakas ng luma kong buhay. Ang mga pilat, ang mga marka sa balat, tila mga pahina ng isang aklat na hindi ko pa rin maunawang basahin. Kinagabihan, lumapit sa akin si Lolo Yael habang nakaupo ako sa duyan. May hawak siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Apo, wika niya, ito ang kwintas na dapat mong isuot. Hindi ito basta alahas. Isa itong bantay. Inilabas niya ang isang maliit na bote na nakasabit sa makapal na sinulid. Sa loob nito, may langis, malinaw, bahagyang dilaw, at tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang langis na ito ay galing sa pinaghalong niyog at mga damong tinatawag naming tagabulag. Kapag ang bote ay biglang uminit o kumulo, ibig sabihin may masamang espiritu o nilalang sa paligid. Lalo na kung anyong tao ito. Ang mga aswang, kapag gumamit ng kapangyarihan nila habang nasa anyong tao, dito sila nabubuking. Kinuha ko ang kwintas at isinabit sa lig ko. Ramdam ko ang bigat nito, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa kahulugan. Simula noon, bawat tibok ng puso ko ay tila nakaangkla na sa isang hangarin, malaman ang totoo. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Ruben papunta sa ilog para magbanlaw ng labada, may isang matandang babae na lumapit sa amin. Siya ba yung nakuha ni Ager? Tanong nito. Opo, Lola Ines, sagot ni Ruben. Huwag niyong hayaang mag-isa yan, babala ng matanda. Sa mga kagaya niyang may marka, madalas balikan ng nilalang. Napatingin ako kay Ruben. Anong marka? Tahimik siyang lumapit at dahan-dahang iniangat ang laylayan ng aking manggas. Sa ilalim ng braso ko, may tila tatak, kulay abuhing bilog, parang paso, pero hindi ko matandaan kung kailan at paano ko iyon nakuha. Marka ng ikasyam, bulong ni Ruben. Hindi ka lang birhen. Ikaw ang huling alay. Habang nilalabhan ko ang mga damit, ang isip ko ay parang alon sa ilog, hindi mapakali. Sa bawat pagkiskis ng sabon sa tela, iniisip ko kung bakit ako napili. Wala akong maalala, pero bakit may nagmarka sa akin? Ano ng koneksyon ko kay Ager? Bakit sa dami ng babae sa mundo, ako ang pinili niya? Tisay, bulong ni Ruben. Kung gusto mong malaman ang totoo, may paraan. Paano? Ingat ka lang. Hindi lahat ng alaala ay gusto mong balikan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, ginising ako ng isang panaginip. Basang-basa ng dugo ang aking mga palad. Sa harap ko, ang isang babae, nakaputi, duguan, umiiyak. Anak, tinig ng babae, maghihilom din yan, hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw, pero ramdam ko, kilala ko siya. Pinipilit kong lumapit, pero tila may humahawak sa paa ko. Hindi ako makakilos. Narinig ko ulit ang kanyang boses. Hindi kita iniwan. Kailangan kong mag-ipon utang ni Charot, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko kailangan ng pera, makailangan kita. Pagdilat ko ng mata, pawis na pawis ako. Nanginginig. Tumakbo si Ruben papasok sa kwarto ko.
Tisay, okay ka lang? Hindi ako makapagsalita. Hawak-hawak ko ang kwintas sa leg ko, at laking gulat ko nang maramdaman kong mainit ito. Hindi ito panaginip lang. May presensya ng aswang sa paligid. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung anong anyo. Pero nandito siya. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Ruben habang lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Maghintay tayo ng hudyat mula sa lolo ko. Pero sa ngayon, kailangan mong manatili sa bahay. Huwag kang lalabas ng mag-isa. At kung may taong biglang lumapit at sinabing kilala ka niya, huwag kang basta maniniwala. Nagkatinginan kami. At sa tingin niyang iyon, naramdaman kong hindi lang basta babala ang sinabi niya. May nararamdaman siyang paparating. Sa oras na yon, hindi lang ang paligid ang pinakiramdaman ko. Pinakiramdaman ko rin ang sarili ko. Ang katawan ko. Ang puso ko. At sa kabila ng takot at pangamba, may isang tinig sa loob ko na unti-unting lumalakas. Kahit hindi mo pa kilala ang sarili mo, may karapatan kang lumaban. At handa na akong lumaban. 1 linggo na mula nang magising ako sa baryo. Habang unti-unting nagiging normal ang pakiramdam ko, bigla namang lumalalim ang kakaibang takot sa puso ko, hindi dahil sa mga halimaw na maaaring dumating, kundi dahil sa mga taong darating na ang itsura'y pamilyar pero hindi mo na alam kung totoo pa. Nang araw na yon, maaga akong nagising. Mainit ang araw pero malamig ang simoy ng hangin. Naglalabas si Ruben, habang si Lolo Yael ay nasa kabilang bahay, tinutulungan ang isang matandang may sakit. Tahimik ang paligid. Wala ring ingay mula sa mga ibon, tila may nagbabadyang di pangkaraniwan. Habang pinupunasan ko ang mga bintana ng kubo, napansin kong may isang babaeng palapit. May kasamang isang matandang lalaki. Nakasombrero siya, at ang babae tila pamilyar. Tumigil ang oras sa paningin ko. Ang kilos ng babae. Ang paraan ng kanyang paglalakad. Ang buhok niyang nakatirintas. Ang dalang bag na kulay asul. Mama. Bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong batang nakakita ng liwanag matapos maglakad sa dilim. Tumakbo ako palabas ng bahay. Mama, sigaw ko. Nilingon niya ako. Ang mga mata niyang puno ng luha, ang ngiti niyang nanginginig, tila siya nga. Ang mukha niya hindi man eksaktong pareho, pero may bakas ng pamilyar na lambing. Tasya, bulong niya. Anak ko, bigla akong napahinto. Tasya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Walang sinuman dito ang tumatawag sa akin sa tunay kong pangalan maliban sa sarili ko sa panaginip at ang aswang. Lumapit si Ruben, mabilis ang lakad, hawak-hawak ang bulok na tinatabas niya kanina. Lumayo ka sa kanya, Tisay, utos niya. Pero hindi ako gumalaw. Lumingon ako sa babae, nagtataka. Bakit mo ako tinatawag sa pangalan kung hindi ko naman sinabi kahit kanino? Napaatras ang babae. Ako ang nanay mo, dahan-dahan kong nilabas ang kwintas mula sa dibdib ko. Ramdam ko ang biglang init ng langis. Sumirit ang lagkit nito sa balat ko. Kumukulo. Napaatras si Ruben. Aswang siya. Bigla ang pangyayari. Ang babae na pangiwi. Ang maamong mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga matay lumalim. Ang balat niya ay tila naging balat ng paniki, kulubot, kulay abo, at puno ng itim na ugat. Ang buhok niya ay biglang lumipad sa hangin na tila may sariling buhay. Ang matandang kasama niya. Naghubad ng balat, at mula roon ay lumitaw ang isang hayop na kalahating tao, kalahating baboy damo.
Sumigaw ako pero agad akong hinila ni Ruben pabalik sa loob ng bahay. Tisay, dumapa ka, sigaw niya habang inilalabas ang bote ng asin at bawang. Mula sa butas ng sahig, pinanood ko ang labas. Ang dating anyo ni Mama ay tuluyan nang nawala. Isa siyang ganap na aswang. Hindi mo kami matatakasan, Tasha, bulong ng nilalang mula sa labas. Sa amin ka. Ikaw ang huling piraso. Kukunin ka rin namin. Dumating si Lolo Yael, bitbit ang isang sako ng uling at isang palanggana. Pinaghalo niya ito sa langis, asin at dugo ng manok. Tinapon niya ito sa labas. Umusok. Umalingasaw ang amoy na parang sinunog na balat. Nagsisigaw ang mga nilalang sa labas, ngunit hindi sila makalapit. Sagrado ang lupang ito, sigaw ni Lolo Yael. Hindi ninyo kami madadala. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang mga nilalang. Tahimik na muli ang paligid. Pero ang dibdib ko'y hindi pa rin matahimik. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip, yun ba talaga si Mama? Paano kung niligtas lang niya ako sa maling paraan? Paano kung totoo siyang ako ang anak niya, pero naging isa siyang nilalang dahil sa paghahanap sa akin? Lumapit si Ruben. Umupo sa tabi ko sa may batalan. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Pero Ruben, siya ang nanay ko. Hindi ko siya maalala, pero ramdam ng puso ko. At kahit anong itsura niya, gusto kong umiyak sa dibdib niya, gusto kong yakapin siya. Hinawakan ni Ruben ang kamay ko. Minsan, ang pag-ibig ng isang magulang ay nahahawa ng takot at kasakiman. Kapag masyado silang naging sakim sa pagbawi, nakakalimutan nilang tunay na yakap ang kailangan mo, hindi ritual, hindi kapangyarihan. Tumahimik ako. Pinagmasdan ko ang buwan. Kung siya nga si Mama, papaano ako magpapatawad sa kanya? Sa puso, sagot ni Ruben. Hindi mo kailangang bumalik sa kanya para patawarin siya. Pero kailangang patawarin mo siya para makalaya ka. At doon, unti-unti kong naramdaman ang bigat na bumababa sa balikat ko. Sa gitna ng gabing iyon, isang luha ang pumatak mula sa mata ko. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Lolo Yael, babalik ang mga nilalang sa loob ng 3 gabi. Sa susunod, mas malakas na sila. Mas marahas. Mas determinado. At ako. Ako ang kanilang huling target. 3 araw. Iyon ang palugit na ibinigay sa amin ni Lolo Yael. 3 gabi pa bago bumalik ang mga aswang. Pero sa bawat tiktak ng oras, pakiramdam ko'y lumiliit ang mundo at lumalapit ang dilim. Ang bahay namin sa baryo ay tila fortress sa labas, pero sa loob ko, wala pa rin akong armas. Wala akong memorya, wala akong kapangyarihan. Ang meron lang ako, takot, kwintas, at isang pangalan na ayaw pang bumalik. Ngayon ang gabi, sabi ni Ruben habang inaayos ang bitbit na pana. Ngayon darating si Ager. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ka? Tumango siya. 3 gabi mula nang huli silang bumalik. At ngayong gabi, ikasam. Buhay ka pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang ritual nila. Habang ang mga kalalakihan ng baryo ay naghahanda ng patibong, si Lolo Yael ay abala sa pag-ukit ng anting-anting sa isang kahoy na itim. Sabi niya, ito raw ang ihuling harangki kung sakaling masira ang panangga ng baryo. Isinulat niya roon ang sinaunang baybayin ng salitang, bantay. Ako naman, nakaupo lang sa harap ng apoy, hawak ang kwintas na patuloy pa ring umiinit kahit wala pang nangyayari. Pero alam ko darating sila.
Hindi dahil sa kwintas kundi dahil nararamdaman ko ito sa laman ng katawan ko. Ang parang pangangalay sa batok. Ang tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kakahuyan. Ang panaginip ko kagabi si Mama, nakaupo sa gilid ng kama ko, umiiyak, duguan ang mga mata, hawak ang aking litrato. Anak, kahit anong anyo ko ako pa rin to, biglang nagbagtingan ang mga kampanilya sa paligid ng baryo. Senyales. May papasok. Mabilis ang kilos ni Ruben. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ako katulad ng dating Tasya. Hindi na ako batang takot. Hindi na ako batang palaging nagtatago. Tumayo ako. Kinuha ko ang palakol sa sulok ng pinto. Isinuot ko ang kwintas, at isinuksok sa baywang ko ang kutsilyong iniwan ni Lolo Yael. Kung ito na ang wakas, hindi ako lalaban na nakatalikod. Isang malakas na hangin ang dumaan. Kasabay ng mga alulong ng aso, mga sigaw ng manok, at pagkakalas ng mga kawayan. At sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Si Ager. Matangkad, payat, ngunit hindi ordinaryo ang anyo. Ang balat niya ay parang balat ng ahas, ang kanyang mukha ay hati, kalahating tao, kalahating uwak. May mga pakpak siyang maitim, at sa bawat galaw ng mga ito, lumilipad ang mga alikabok ng kamatayan. Sa likuran niya, sunod-sunod ang mga nilalang na may hugis baboy, kalabaw, aso, at ibon. Halo-halong aswang. Para silang hukbo. At ako ang kanilang krus. Ilabas ang birhen, sigaw ni Ager, ang boses niya ay parang bulong ng libingan. Lumapit si Ruben, hawak ang pana. Bakit siya? Bakit si Tisay? Ngumisi si Ager. Dahil siya ang huling tadtarin ng kasaysayan. Dugo niyang inalay noon ang susi para mabuhay muli ang huling lahi ng mandurugo. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya, pero bigla kong naalala ang sugat sa likod ko. Ang markang abuhin. Ang panaginip kong nakatali ako habang may mga taong nakaitim na umiikot sa akin, sumisigaw ng salitang alay. Biglang nagdugo ang ilong ko. Bumagsak ako sa lupa. Tasya, sigaw ni Ruben. Ngunit hindi ko na siya marinig. Sa isipan ko may bumalik isang imahe. Isang batang babae. Nakataling nakahiga. Sa likuran niya, si Cherot at isang matandang lalaki na may hawak na kutsilyo. At sa likod nila si Ager. Hindi ngayon lang. Matagal na akong napili. Bata pa lang ako. At si Mama. Siya ang humadlang. Kaya siya ang naging alay. Hindi siya aswang. Hindi siya halimaw. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatakas. Pagdilat ko, naramdaman kong mainit na ang kwintas ko. Napaso ako. Ang langis sa loob kumulo. Nagsimulang umusok ang bote. Ngayon, sigaw ni Lolo Yael. Itapon mo yan sa kanya. Sa lakas ng loob, hinila ko ang kwintas at itinapon kay Ager. Pagbuwag. Parang sumabog ang hangin. Umikot ang lupa. Ang katawan ni Ager ay parang tinunaw. Umingit siya. Umiyak. Sumigaw. Nangisay. At sa huling sandali ng kanyang sigaw, isusumpa kita, Tasya. At nahulog siya sa bangin. Kasabay ng pagbagsak niya, biglang naglaho ang mga aswang. Isa-isang nahulog. Yung iba'y nanlambot, yung iba'y lumayo, yung iba'y naging alikabok. At ako'y nanatiling nakatayo sa gilid ng bangin. Humihingal. Umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naalala ko na ang lahat.
Ako si Tasha. Anak ng isang inang sinakripisyo ang sarili para mailigtas ako. Pamangkin ng isang babaeng ibinenta ako sa kadiliman. Babaeng tinangkang alayin sa mga nilalang ng gabi. Pero ngayon, ako na ang babaeng hindi na kailanman magpapagamit ulit. Sa pagkahulog ni Ager sa bangin, at sa pagwasak ng kanyang katawang demonyo sa kawalan, sumabog sa paligid ang isang uri ng katahimikan na hindi ko pa kailanman naranasan. Hindi na ito yung katahimikang puno ng pangamba gaya ng dati. Ito ay isang malalim, maluwag, at mapayapang uri ng katahimikan, parang buntong hininga ng kalikasan matapos ang matagal na sigalot. Wala nang alulong, wala nang anino sa kadiliman. Ang mga hayop ay unti-unting bumalik sa kanilang silungan. At ang buwan? Lumiwanag ito na tila may basbas mula sa langit. Nakadapa ako sa lupa, hawak ang sarili kong dibdib. Ramdam ko ang pintig ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil buo na ulit ako. Lumapit si Ruben. Lumuhod siya sa harapan ko, iniangat ang mukha ko gamit ang kanyang palad. Tapos na, mahinang sabi niya. Ligtas ka na, Tisay, o dapat ko bang sabihin Tasha? Napangiti ako. Sa unang pagkakataon mula noong ako'y gumising sa baryo, hindi ko na ikinaila ang sarili kong pangalan. Sa halip, tinanggap ko ito na may buong tapang. Ako si Tasha. Muling bumalik ang mga tao sa sentro ng baryo. Sa gitna ng liwanag ng gasera, isa-isang lumapit ang mga matanda sa akin. Si Lola Ines ay umiiyak habang nilalagay sa aking balikat ang isang puting tela na parang sagrado. Ako ang unang lumaban sa mga aswang, Apo, sabi niya, nanginginig ang kamay. Ngayon ikaw ang huli. Ang mga batang natutulog tuwing gabi na may takot sa mata, ngayon ay nakangiti. Si Lolo Yael ay lumapit, at sa kanyang kamay ay ang kahoy na inukitan niya noon ng salitang, bantay. Iniaalay ko sa iyo ito, sabi niya. Hindi dahil may utang kami sa iyo, kundi dahil ikaw na ang tagapagtanggol ng baryo. Ang babaeng hindi na alipin ng takot, kundi ilaw ng katapangan. Tinanggap ko ang kahoy. Wala akong masabi. Ang mga mata ko'y puno ng luha, pero hindi na ito luha ng sakit. Ito'y luha ng pagbangon. Sa sumunod na mga araw, naging tahimik muli ang buhay sa baryo. Pero iba na ang tahimik ngayon, ito ay tahimik na may pag-asa. Ang mga sugat sa katawan ko'y unti-unting naghihilom. Ngunit ang mga peklat ng nakaraan, naroon pa rin, pero hindi na ito dahilan para ako'y matakot. Ito na ngayon ang aking medalya ng katapangan. Naglalakad ako sa bukid isang hapon, at habang hawak ko ang kwintas na minsang naging babala ng panganib, bigla itong kumislap sa ilalim ng araw. Hindi na ito mainit. Hindi na ito kumukulo. Isa na lang itong paalala na minsan akong nilabanan ng kadiliman, pero hindi ako nagpaalipin dito. Lumapit si Ruben, may dalang basket ng hinog na mangga. May plano ka ba pagkatapos nito? Tanong niya. Napaisip ako. Tinignan ko ang kabundukan. Ang ilog. Ang baryo. Wala pa, sagot ko. Pero gusto kong manatili rito. Marami pa akong gustong malaman. At kung sakaling may susunod pa na panganib, gusto kong ako ang unang sumalubong. Sigurado ka? Tanong niya. Mahirap ang buhay dito. Mas mahirap ang mabuhay sa lugar kung saan hindi ka kilala. Dito, alam ko na kung sino ako. At may dahilan na ako para lumaban. Naglakad kami palayo sa kubo, patungo sa bukid. Sa gilid ng bangin kung saan nalaglag si Ager, itinayo ng mga tao ang isang bantayog. Sa gitna nito, inukit ang salitang katarungan. Araw-araw, doon ako dumaraan.
Hindi para tignan ang lugar ng labanan, kundi para ipaalala sa sarili ko na ang bawat dilim ay may hangganan. Isang araw, habang nakaupo ako sa lilim ng punong mangga, may batang babae na lumapit sa akin. Ate Tasha, totoo po ba ang aswang? Umiti ako. Nakakatakot po ba sila? Tumango ako. Pero mas nakakatakot ang taong nananakit kahit mukha silang tao. Paano mo po sila tinalo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso. At sa saglit na yon napagtanto ko. Hindi ako biktima. Hindi ako basura ng kahapon. Ako ang bunga ng isang ina na lumaban para sa anak niya. Ako ang kwento ng isang batang umalis sa impyerno para magising sa isang langit na kahit madilim ay pinili ko pa rin yakapin. Ako si Tasha. At ito ang kwento ko.